Opisyal na nga nangyari ang trade na ito sa pagitan ng tatlong kupunan sa Chicago Bulls, Spurs at Sacramento Kings. At ito ho ang detalye mga idol. Nakuha nga ng Chicago Bulls si Kevin Huerter, Tre Jones, and Zach Collins at isang first round pick. Natanggap naman ng Spurs si De'Aaron Fox at si McLaughlin. Para sa Kings naman si Zach LaVine, CD, si Zico, tatlong first round picks at tatlong second round picks mga idol. Tibang-tiba itong mga kupunang ito. Unang-una itong Kings mga idol, big time si Zach LaVine at marami pa silang mga draft picks compensation. Ang Sacramento Kings ang panalong-panalo sa trade nito. Samantalang pangalawa itong Spurs mga idol, De'Aaron Fox, McLaughlin at ang pinakatalunan itong Chicago Bulls. Wala silang star player at mga role player lamang yung kanilang natanggap at yung kanilang picks man lang, isang pick lang po ito mga idol. So totally itong Chicago Bulls ang natalo sa trade nito. Ang Sacramento Kings ang pinakapanalo. Biglang lumakas naman ang Spurs dahil sa ngayon ay magkasama na sina Fox and Wembanyama. Mayroon pang Chris Paul mga idol. Siguradong maambunan itong si De'Aaron Fox sa kaalaman ni CP3. Sa kabilang banda, reunited naman sina Zach LaVine and DeMar DeRozan mga idol sa Sacramento Kings. Pabirong komento pa ng ibang mga NBA fans, parang hindi na ito Sacramento Kings, parang Sacramento Bulls na ito. Samantala, ninakawan naman daw ng Dallas Mavericks itong si Luka ng milyones. Para tayo maliwanagan sa pag-trade ng Dallas Mavericks kay Luka mga idol, kanilang kinuha ang at least $116 million na pwede sana niyang kitain. Itong si Luka Doncic ay magkakaroon ng Supermax extension sa kanila sa halagang $345 million contract sa loob ng 5 taon. Ito na yung pinakamalaking kontrata sa NBA history mga idol at malalampasan yung kontrata ni Jason Tatum na $315 million. Pero ngayon na nasa Lakers na nga itong si Luka, hindi na siya eligible sa Supermax extension na iyon. Bagkos nasa $229 million sa loob ng 5 taon na lamang ang kanyang matatanggap. Nawala na parang bula ang $116 million. Ang rason kasi ng Dallas Mavericks dito mga idol, tumataba raw itong si Luka. Nasa 122 kilograms na at sila'y nababahala rin sa kanyang conditioning. Sa madaling salita, ayaw nilang bayaran ng malaking milyones na kontrata itong si Luka. Dahil lang dyan, hindi nila inisip kung ano ang ibinigay ni Luka sa kanila sa mga nakalipas na taon at kamakailan lang nakapunta pa nga ho sila sa NBA Finals. Subalit yun ho'y binura ng Dallas Mavericks at iba pala yung kanilang priority. So definitely, sa madaling salita, parang ninakawan na nga rin ho ng Dallas Mavericks itong si Luka Doncic. Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section.